Magandang araw. Ako po si Mark Lester Liragat. Ito po ang aking daily devotions ngayong June 12. Seeing Beyond the Visible, Elisha and the Heavenly Armies, na tinalaki po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotions. Ang Bible verse ngayong araw ay galing sa 2 Kings chapter 6. Ang sabi po ay, an axe head floats. The company of the prophets said to Elisha, look, the place where we meet with you is too small for us. Let us go to the Jordan, where each of us can get a pole, and let us build a place there for us to meet. And he said, go. Then one of them said, won't you please come with your servants? I will, Elisha replied. Sa kwento ngayon, may kita natin si Elisha at ang kanyang lingkod na napapalibutan ng hukbo ng Syria. Isang umaga, pagising ng lingkod ni Elisha, nakita niya ang napakaraming kabayo, karwahe at sundalo na nakapaligid sa kanilang lungsod. Natural lang na siya ay matakot sa kanyang paningin. Wala na silang kawala. Ang kaaway ay mas marami, mas malakas at tila handang umatake anumang oras. Marahil marami sa atin ang nakakaranas din ng ganitong sitwasyon. Kapag nakikita natin ang mga problema sa ating paligid, madaling panghinaan ng loob. Nakikita natin ang kakulangan sa pera, mga pagsubok sa pamilya, problema sa pag-aaral o trabaho, at minsan pakiramdam natin ay mas napapalibutan tayo ng mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Pero dito papasok ang ating first teaching. Ang una ay, the servant sees the visible enemies surrounding them. Ang lingkod ni Elisha ay tumingin lamang sa kung ano ang nakikita ng kanyang mga mata. At sa totoo lang, ganito rin tayo minsan. Kapag may problema, nakatuon agad tayo sa laki ng pagsubok. Nakikita natin ang mga hadlang pero nakakalimutan natin ang Diyos na mas dakila kaysa sa anumang hadlang. Hindi masama na makita ang realidad ng ating sitwasyon, ngunit naging problema kapag nandun lamang tayo nakatingin. At ang pangalawa, Elisha sees the invisible armies of God surrounding the enemy. Habang ang kanyang lingkod ay puno ng takot, si Elisha ay kalmado. Bakit? Dahil nakikita niya ang hindi nakikita ng iba. Nanalangin siya sa Panginoon at sinabi niya, buksan mo po ang kanyang mga mata upang siya ay makakita. At nang buksan ng Diyos ang mga mata ng lingkod, nakita niya ang bundok na puno ng mga kabayo at karwaheng apoy, ang hukbo ng langit na ipinadala ng Diyos upang protektahan sila. At ang last teaching, the greatest reality is not what surrounds us, but who surrounds us. Ito ang pinakamahalagang mensahe ng ating devotion ngayon. Hindi tinanggi ni Elisha na may kaaway. Totoong nandyan sila. Ngunit alam niya na mas laki lang presensya kaysa sa hukbo ng Syria ang presensya ng Diyos. Ganito rin sa buhay natin. Hindi naman sinasabi ng Diyos na mawawala lahat ng problema. Hindi niya sinasabing hindi tayo makakaranas ng magsubok, pero ipinangako niya na hindi niya tayo iiwan. Yun lamang po.